Ng program ang bilang ng rows mula sa user gamit ang mga console data read line. Ang input nito ay kino-convert mula sa string patungo sa integer gamit ang int.parse. Ito ay magsisilbing bilang ng hilera ng mga sa buong panel na gagamitin sa buong pattern. Ang for loop na ito ay ginagamit upang bumuo ng upper part ng hourglass pattern. Nagsisimula ito mula I equals rows at patuloy na bumababa hanggang I equals 1. Sa bawat ulit-ulit na loop ay kumakatawan sa isang hilera ng upper part ng hourglass. Sa bawat hilera ng upper part, unang nagpiprint ng spaces bago ang mga asterisk. Ang spaces ay nagkadepende sa halaga ng I sa unang hilera kung saan I equals 0. Maraming spaces ang ipiprint at sa bawat sunod na hilera ay bumababa ang bilang ng spaces. Halimbawa, kung ang I equals 5, may 0 spaces. Kung I equals 4, may 1 spaces. At patuloy itong bumababa. Pagtapos ng spaces, ang asterisk ay ipiprint. Ang bilang ng asterisk sa bawat hilera ay nakadepende sa formula 2 times I minus 1. Halimbawa, kung ang I equals 5, magpiprint ng 9 na asterisk dahil 2 times 5 minus 1 equals 9. Pagkatapos magprint ng mga asterisk, nagamit ang console.writeLine upang lumipat sa sunod na hilera at magpatuloy sa pag-print ng sunod na hilera na upper part. Ang loop na ito ay para sa lower part ng hourglass. Sisimula ito sa I equals 2 at tumataas hanggang I equals row. Sa lower part, ang mga asterisk ay dumarami at ang mga spaces ay nababawasan. Katulad ng upper part ng spaces, ay ipiniprint ang bagong asterisk ng bawat hilera. Habang tumataas ang I, bumababa ang bilang ng spaces. Halimbawa, kung ang I equals 2, may 4 spaces. Kung ang I equals 3, may 3 spaces. At patuloy itong bumababa. Pagkatapos ng spaces, ang asterisk ay ipiprint. Ang bilang ng asterisk sa bawat hilera ay nakadepende sa formula 2 times I minus 1. Halimbawa nito, kung ang I equals 2, mag-print ng 3 na asterisk dahil 2 times 2 minus 1 equals 3. Kung ang I equals 3, mag-print ng 5 asterisk at patuloy itong dumadami habang tumataas ang I. Katulad sa upper part ng console writeLine ay ginagamit upang magpatuloy sa susunod na hilera. Sa pyramid pattern. Bali ay halimbawa ay pag lagay ka ng 5 ang mahalaga na ito na ang pyramid ay magkakaroon ng 5 na hilera. Ang loop na ito ay nagsisimula sa pinamataas na row at bumababa hanggang sa 1. Sa bawat paulit ng halaga ng I ay bumababa ang 1 na kumakatawan sa kasalukuyang hilera ng pyramid. Kung ang row equals 5, ang I ay magbabago mula 5, 4, 3, 2, and 1. Ang loop ito ay mag-print ng spaces sa kalibang gawa ang bawat linya upang makabuo ng tamang pagkakaalign. Ang bilang ng spaces ay nakadepende sa formula row minus I habang lumilit ang I, dumarami ang spaces. Halimbawa ng row equals 5, I equals 5, 5 minus 5 equals 0 spaces, and I equals 4, and 5 minus 4 equals 1 space, and I equals 3, and 5 minus 3 equals 2 spaces, and I equals 2, and 5 minus 2 equals 3 spaces.
1 and I equals 1. 5 minus 1 equals 4 spaces. Ito ang dahilan kung bakit warong ang simula ng bawat hilera natin. Ang loop nito ay nag-reprint ng asterisk sa bawat linya. Ang bilang ng asterisk ay tinutukoy ng formula. 2 times I equals 1. Laging kakaibang bilang ang odd number upang makabuo ng tamang hugis. Halimbawa, kung ang row 5 I equals 5 and 2 times 5 minus 1 equals 9 stars and I equals 5. 2 times 4 minus 1 equals 7 stars. I equals 3 and 2 times 3 minus 1 equals 5 stars and 1 equals 2 and 2 times 2 minus 1 equals 3 stars and I equals 1 and 2 times 1 minus 1 equals 1 star. Dahil dito, unting-unting nababawasan ang asterisk sa bawat hilera habang bumababa. Kapag natapos na ang isang hilera ng console right line, ay naglilipat sa bagong linya upang magpatuloy sa susunod na row. Ang mga users ay naglalagay na row equals 5. Ganito ang magiging output. Ito naman yung sa butterfly na code. Hinihingi ng program ang bilang ng rows mula sa user gamit ang console readline, which is the enter the number of rows. Ang input nito ay kino-convert mula sa string patungo sa integer gamit ang int parse. Ito ay nagsisilbing bilang ng hilera na gagamitin sa buong pattern. And ang for na ito ay ginagamit upang bumuo ng mga upper part ng butterfly pattern. Simula ito mula I equals 1 at papatuloy hanggang sa I rows. Ang bawat ulit ng loop ay kumakatawan sa isang hilera ng pattern. Ang inner loop na ito ay responsable sa pagpipit ng asterisk sa kaliwa ng pattern. Bawat hilera, dumarami ang bilang ng asterisk mula 1 hanggang I. Halimbawa, kung ang 1 equals 3, piprint ng tatlong asterisk. Pagkatapos ang kaliwang asterisk, ang second inner loop ang piprint ng spaces sa pagitan ng dalawang set ng asterisk. Ang bilang ng spaces ay nakadepende sa formula 2 times rows minus 1. Habang tumataas ang halaga ng I, ang bilang ng spaces ay bumababa. Halimbawa, kung ang I equals 1I, 2 times row minus 1 spaces. Pagkatapos ng spaces, nagpiprint ng asterisk sa kanan sa parehong bilang na katulad ng asterisk sa kaliwa. Sa bawat hilera, dumarami ang bilang ng asterisk na katumbas ng halaga ng I. Pagkatapos ng bawat hilera, ang asterisk at spaces, ang console right line ay naglalagay ng bagong linya upang magpatuloy sa susunod na hilera. Ang loop nito ay para sa lower part ng butterfly. Simula ito sa I equals row at bumababa hanggang I equals 1 upang mabuo ang lower half ng butterfly pattern. Ang mga bituin at ang mga asterisk at space ay tulad ng sa upper part, ngunit pababa ang pagkakasunod-sunod. Katulad sa upper part, ang spaces ay binabawasan upang bumaba ang I mula sa row hanggang 1. Kahanang asterisk ay dinadagdagan rin ng mula sa 1 hanggang I habang bumababa. Katulad sa upper part ng console right line ay ginagamit upang patuloy ang sunod-sunod na hilera. At ito ang nabuo sa ating coding. Hinihingi ng program ang laki ng kahon mula sa user gamit ang console readline. Pagkatapos i-convert ng int parse ang input mula sa string patungo sa integer na magsisilbing laki ng kahon o bilang ng rows o columns ng patterns. Halimbawa, kung ang user ay nag-input ng 5, ang magiging laki ng kahon ay 5 times 5 rows and 5 columns. Ang for loops na ito ay ginagamit upang magpatakbo ng mga rows ng kahon. Nagsisimula ito mula I equals 0 at patuloy na magpapatakbo habang sa
maabot ang huling row na I equal size minus 1. Ang inner or for loop ay para naman sa mga column na bawat row. Nagsisimula rin ito mula sa j equal 0 at nagpapatuloy hanggang sa huling column na j equal size minus 1. Kondisyon para sa mga pagpaprint ng asterisk o space. If I equal 0 and I equal size minus 1, j equal 0 and j is equal size minus 1 and I equals j and I plus j equals size minus 1. And ang if statement na ito ay nagtumutukoy kung kailan mag-preprint ang asterisk o space. Mayroong 6 na kondisyon na pwedeng mag-trigger ng pagpaprint ng asterisk. Outer border ng kahon ay negative I equals 0 unang row, I size minus 1 huling row, j equals 0 unang row, j equals size minus 1 huling row, and ang diagonal ng x I equals j pahilis mula kaliwa pataas patungo sa kanan pababa, at ang I plus j equals size minus I pahilis mula kaliwa pababa patungo kanan at itaas. Kapag ang alinman sa mga kondisyon ito ay tama, mag-print ng asterisk. Kung hindi naman natutupad ang kondisyon, mag-print ito ng space. Matapos ma-print ang lahat ng mga column ng isang row, ginagamit ang console write line upang lumipat sa kasunod na linya at magpatuloy sa pagpaprint na sunod na row. Ang mga kondisyon tulad ng I equals 0 and I size minus 1 and j equals 0 and j equals size minus 1 ay sisigurado na ang unang at huling row pati na rin ang unang at huling column ng kahon ay puno ng asterisk. Ito ang bumubuo sa outer box. Diagonals. Ginagamit ang mga kondisyon I equals j at I plus j equals size minus 1 upang mag-print ang mga ituwi sa mga diagonals ng x. I equals j ay nagpapakita ng diagonals mula itaas kaliwa patungo sa ibaba at kanan, and I plus j equals size ay nagpapakita ng diagonal mula itaas na kanan patungo sa ibaba ang kaliwa. And ang mga space sa mga bahagi ng kahon ay na hindi sakop ng outer border ng diagonals, nagpiprint ito ng mga spaces upang magmukhang isang solidong kahon na may X pattern sa gitna. So yun lang guys.